Testament. Ngayon, sa New Testament naman po, ay meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 lang ito. Actually, 7 word ito, pero yung isa latreia, yung isa latreuyo, ay parang ano lang siya kasi, worship as a noun, verb, and worshipper as a noun. Yan. Ayun yung pagkakaiba ng dalawa. Pinagsama ko na lang din. So, yun ang pag-aralan natin ngayon. And, isa sa pinakasikat na quotation ay nagmumula kay Jesus Christ in John chapter 4 verse 23 to 41. I-edit natin, tanggalin natin yung salitang 1. Ayan. Sabi dito, but the hour is coming and now here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. So worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So this one is breaking the ceremonial act of worship. Dahil ang highest authority natin ay yung mula sa bibig ni Jesus Christ, therefore, lahat ng form ng Old Testament worship ay hindi na yun yung true worship. Okay? Kaya yung transition ng worship ay naiba. Naiba po ang transition ng worship. At ang mismong nagbigay ng kahulugan ay yung mismong dapat na sambahin. Yung Creator natin, which is Jesus Christ. The God that became flesh. So, amen. Kaya, from the Old Testament worship, kneeling, offering of sacrifices, prostrate, yung pagbabow down, and yung pagsusugat, so wala na, hindi na ganun yung talagang meaning ng worship. Nagkaroon na ng different light, illumination, ang bawat mga taga-sunod ni Jesus Christ as He is Christ, and we as Christians means follower, disciples of Jesus Christ. Dito na nakapundasyon yung ating worship. Worshiping God in spirit and in truth. So next mga sessions natin. In session 5, what worship is not and what is the real worship. Yung talagang pag-worship natin na galing sa puso. At yung magko-comment tayo sa mga videos na makikita natin. Yung mga video ako ipapalabas sa mga susunod na session. And last session na po natin, yung 5th session ng Theology of Praise and Worship. So ngayong 4th session, dito tayo sa definition ng worship. Strict definition at saka differentiation ng praise at saka worship. So ayan, next po tayo. It's a worship quote directly from Jesus Christ. And ito yung transition natin. When the Old Testament prophet Jonah, ito sa New Living Translation to nakalagay. Hindi ko inilagay siya. Actually, pwedeng ilagay ito as yung salitang fear ay worship na rin, pero hindi ko siya inilagay kasi wala naman translation talaga sa King James na ganoon. Bagamat sa ibang translation, inilagay ito. Ang nakalagay dito, I am a Hebrew and I worship the Lord. Ang King James version nito, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Pero itong salitang fear na mababasa sa Jonah chapter 1 verse 9, which is ang translation talaga niya sa Hebrew word. Basahin natin yung Hebrew word ng Jonah. Chapter 1 verse 9. Ito yung sa Hebrew word niya. Yung salitang fear ay yareh. So, it means to revere or to be afraid. So, yun yung salitang yareh. Kung bakit hindi ito ginamit sa King James Version, kasi totoo naman that when we worship the Lord, we must revere and fear the Lord as we come to Him.
Pero in a negative sense, hindi siya talaga inilagay. So, may sariling expression na lang yung salitang fear na yan. Ewan ko kung bakit sa New Living Translation ang nilagay dito ay worship instead na fear. Para ipaunawa kasi na iba yung sinasamba or kinakatakutan ni Jonah sa mga sinasamba ng mga kasama niya sa barko. Kasi ang context ng Jonah chapter 1 verse 9, ito yung mamamatay na silang lahat dahil sa kanilang sa bagyo na dumating, ngunit ang ginawa ng mga tao ay lumapit sila sa kani-kanilang Diyos, sa kanya-kanyang Diyos nila. Pero itong si Jonah na nananahimik doon sa ilalim ng bangka na natutulog ay ginambala at siya nga ay ginising. No? Sumamba ka sa iyong Diyos. Sino bang, so pinakilala niya kung sino siya. At ang Diyos ng may likha ng langit at lupa ang kanyang sinasamba. Yun yung sabi. So, try natin tignan sa Tagalog, no? At kung bakit yung fear ay pinalitan ng salitang worship sa New Living Translation. And ano kaya ito sa Tagalog? Hindi ko po siya tinignan ngayon ko pa lang din makikita. At ito, sumasamba. So, sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Yung salitang sumasamba dyan ay yere means fear. I fear God. Yere. Kaya kapag kaya pala siguro sinasabi ng mga taong may kasalanan, yere ka. Tinatakot, yere ka. O, diba? Maraming mga Tagalog na malapit sa Hebrew word din. Pero hindi yun yung subject natin. So the Apostle Paul also defined worship as an all-encompassing way of life. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which this is your true and proper worship. This is your true and proper worship. Pero sa ibang salin, for this is your reasonable service. Or tingnan natin dito sa King James. Romans 12:1. Your reasonable service, tama ako. So yun yung sinasabi talaga sa King James. So, bakit yung salitang service ay napalitan ng salitang worship? Yun, doon natin malalaman ngayon yung definition ng salitang worship in etymological definition, hindi sa self-explanatory or observation or something deductive or inductive study, kundi exegetical study ng worship. Kaya ang transition talaga from external to internal. At sa internal worship, ito yung salitang fear o revere. Kaya marahil sa New Living Translation, sa internal worship ay nabanggit na rin dito sa Jonah chapter 1 verse 9, true reverence. At ito yung isang magandang example, Jonah chapter 1 verse 9, na hindi lang siya dapat external sa Old Testament. So may internal din. And sa New Testament, ayan na. Yung service natin, that is our worship. And true worship, nakalagay nga dito, true and proper worship. Reasonable, sa King James. Ano ang ibig sabihin ng reasonable? Bakit reasonable worship? That means logikos. Logikos or spiritual or agreeable or reasonable. Parang yun yung mas ano ba yung salitang reasonable? Mas katanggap-tanggap or mas ayun nga kaya true ang nilagay dito proper, true or proper. So ang hirap ng salitang logikos bigyan niyo ako ng idea, baka meron kayong ibang Tagalog version ng logikos o reasonable sa Tagalog. Karampatan. Yun naman ang sabi sa Tagalog na dito sa ibang Bible na Tagalog. So kung meron kayong Bible diyan,
karapat-dapat. Yan, sabi ni Sister Eleanor, Pastora. Sister Elizabeth, wala sa Old Testament yung sasayaw, aawit as form of worship. Form of praise po yun. Yan. Kaya mamaya, tatalakayin natin yung difference nila. Ito mahalaga eh. Hindi to ganong natatalakay sa mga Bible school, kaya mapalad yung mga nanonood natin ngayon. Ito ay talagang yaman. Yaman na mismong yung Biblia ang magsasabi. At yung idealism na at mga explanation natin ay hindi lang basta true logic, kundi rooted sa ating Biblia talaga ang ating definition. Para hindi tayo maligaw. Okay. Karapat-dapat. So, reasonable, karapat-dapat. Next tayo. Dito na tayo sa the word worship. It is derived from, sabihin natin, six Greek words in New Testament. So, unahin na natin yung salitang proskuneo. Proskuneo. Parang koneho, no? Proskuneo. So, ang definition ng salitang proskuneo ay to kiss the hand. Yan. To or towards in a token of reverence. Kaya ang pagbe-bless ay proskuneo. Ano yung be-bless kang ganun? Diba? Bless. Diba? Yung, or kikis yung kamay. Pero originally, yung bless sa noo, hindi siya yung kiss. Yung kiss, yun talaga yung salitang root word ng kiss eh. Katulad ng aso talaga yan eh. Mamaya, ipapaliwanag ko mabuti. So, to kiss the hand towards one. Token of reverence among the Orientals, especially sa Persians. So, they fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence in the New Testament by kneeling or prostration to do homage to one. So, iluhod and then yung kanilang muka as in touch the ground. Kaya yun yung ginagawa ng mga Muslim, to touch the ground. So, that's how they worship. Ceremonially. Okay, imagine. Kaya sila, biblical din sila, yung worship nila biblical. Pero, hindi na in spirit and in truth. Bagamat worship pa rin, biblical worship, iba pa rin yung in spirit and in truth. Bakit kanyo? Kahit maglulumuhod ka ng gano'n, kung papatay ka rin lang ng mga ng kapwa mo, still, ang layo mo sa katotohanan. Hindi yun ang katotohanan, mga kapatid. So, make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication, used for homage shown to men and beings of superior rank to the Jewish high priest to God or to Christ, or to heavenly beings or to demons. So, yung obeisance na yun, kapag ginagawa natin either kay God, kay Christ, so kahit demonyo or angel ng Panginoon, that is called worship na rin. At nung si John sa Revelation ay lumuhod at sumamba sa anghel, ang sabi ng anghel, ako ay nilalang din tulad mo. So, ang Diyos lang ang karapat-dapat sambahin. So, worship ay yun yung form din ng worship. Si Lord lang ang karapat-dapat na tinutukoy na dapat lang sambahin. In Exodus chapter 20, mababasa yon. Mamaya, meron tayo dito yan sa difference ng praise and worship. So, yan yung proskuneo. Ang proskuneo, most of the word worship in the Bible, pag tinype mo yung worship at lumitaw yung napakaraming salitang worship, most of them are in this term, proskuneo, sa Greek. So, saan galing yung proskuneo? To kiss the hand. Ito yung pinanggalingan niya. Pros means towards or by or with. And yung koni ay mula sa salitang kuon. Kuon. Ang ibig sabihin ng kuon ay aso na kumahalik. Okay? Or towards at by with. Kaya ang salita talaga na worship, ang pinaka-root niyan ay yung aso na humahalik. Yun yung pinaka parang illustration niya. So magkakaroon tayo ng illumination ngayon na kapag sinabi mong worship, para kang aso na may master ka. Na yung master na yon inihintay mo, alam niyo yun, yung parang si Hachiko.
Sino nakapanood dito ng Hachiko at naiyak? 'Di ba? So ganun. Ganun din yung worship natin dapat kay Jesus Christ na talagang nag-aabang tayo, naghihintay tayo sa Kanya, na mahalikan siya, mahawakan siya, mahagkan siya, ganun talaga. At yun yung salitang proskuneo sa Greek. Yun yung ibig sabihin. Yun din yung terminology na binanggit ni Jesus Christ na ang pag-worship sa Panginoon ay sa espiritu at katotohanan na hindi parang humahalik ka sa mga sinasambang rebulto o anumang bagay o lugar dahil sa Samaritano nga, yun daw yung well, doon sila sumasamba. So hindi kung sinong mga salinlahi pa at listahan yung binibilang dapat para malaman mo na ikaw ay tunay na sumasamba, kundi sa magitan lang ng espiritu natin na tila baga humahalik sa ating master, yung ating kaluluwa na hinahanap siya at gustong makipagniig sa kanya ng malapitan. So yun, di ba yung aso? Sino may alaga sa inyong aso? Tama o mali? May aso ba kayo? Sabihin nyo nga yes kung meron kayong asong ganun na pag dumating ka, grabe yung kawag ng kanyang buntot, di ba? Talagang kawag yung todo wagas eh. At may mga aso na hindi lang basta yung kamay ang hahalikan o paa. Ang gustong-gusto niyang halikan talaga, uunahin niya mukha. As in mukha. O sino sa inyong nagpapahalik sa mukha sa aso? Talagang ganun, mukha talaga. Sobrang saya nitong mga asong to. At very perfect illustration yun ng salitang worship, proskuneo. Pros means with and kuon means dog, kissing the dog. Kaya itong sa kiss, like yung kiss sa hand, kiss the hand, no? It is like a dog kissing the hand. Tayo naman in proskuneo, we are like worshiping God, like kissing or seeking His face. Parang magkatunog yung seeking at saka kissing, ano? Napakaganda ng rhyming nilang dalawa. Kaya talagang tayo mga kapatid, dito pa lang sa salitang worship ay nagkakaroon tayo ng illumination what really worship means. Kaya nung panahon na may Canaanite na lumapit kay Jesus Christ at nais niya na mapagaling ang kanyang anak at sabi ni Jesus Christ, anong pakinabang or naparito ang anak ng tao hindi para sa mga aso. 'Di ba yun yung yung Canaanite woman? Na isang example na nakipag-bargain kay Jesus Christ at sabi niya, aso man ako, di ba ang aso ay mga nanginginain din sa hapag ng kanyang amo. So yun yung expression ng worship. Okay, isang illustration in biblical perfect example din na bagamat ituring kang aso, ay nasa ilalim ka man ng hapag, sabi niya kahit mumulang, kahit kabutil lang ng kapangyarihan ng matikmang ko mula sa aking amo ay makakaranas ako ng kapangyarihan ng kagalingan ng aking anak. Kaya ang sabi ni Jesus Christ ay great, wala dakila ang pananampalataya ng babaeng ito. Wala, sabi niya, walang katulad ang pananampalataya ng babaeng ito. Na bagamat siya ay tinuring na aso, ay talagang alam niya yung karapatan niya. Even the breadcrumbs of God's power could do a miracle into our life. Basta mag-worship tayo kay Lord. So, true worship. But, sa pag-worship ay hindi naman yun lang ang hinahanap natin na meron tayong benepisyo. Kundi, worship natin si Lord dahil siya yung ating amo. Wala maipakain yung amo, di ba? Yung aso, kahit wala ipakain yung amo, hindi yan magtatampo. Ulit-ulit pa rin yan nalalapit sa'yo. So, they don't seek for their food or something. They seek their master, number one. Kahit busog pa yan, basta nakita ka, tignan mo, ang saya-saya niya, di ba? So, ganun din dapat tayo magsamba sa Panginoon. So, next term na mababasa natin sa Romans chapter 1, verse 25, sabi dito, who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. So, dalawang beses kong nakita itong Sibad Sumay, pero hindi Sibad Sumay yung isa eh. Yung salitang worship, Sibad Sumahi. So, itong Sibad Sumahi na ito, ang ibig sabihin niya is to fear, to be afraid, to honor religiously, or to worship
Kaya yung honor na yon ay in connection sa religious term. Yung fear na yon ay para sa religious term, hindi yung fear na para sa tao. Kaya yung salitang sebad sumay ay tinranslate sa Romans chapter 1 verse 25 na instead of and fear and serve the creature ay ang nilagay ay worship. At kung sa Tagalog, yun din ang alam ko, sasamba din ito sa salitang Tagalog yung Romans chapter 1 verse 25. Sibad sumahi. Babasahin ko sa Tagalog 1:25 ng Roma. Ito ang sabi niya, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. So napakaganda no na yung isang meaning ng worship ay nabasa natin sa Romans chapter 1 verse 25 na hindi mo na kailangan ipaliwanag, di ba? Dahil napakaganda na yun nga, maraming tao ang sumamba doon sa nilikha kaysa sa lumikha. At marahil ito ay pag-una sa mga bagay na yon, na kung ano ang una nga na inuuna mo sa buhay mo, ay yun na rin yung sinasabi nila na sinasamba mo. Kaya pag yung mga creation, yung mga bagay na nilalang, o yung mga bagay na naririto sa lupa ang palagi nating iniuna, ay parang sumasamba na rin tayo dito instead sa lumikha. Sa mga bagay na ibinigay, tayo nakafocus instead na sa bagay na nagbigay, which is the Lord. Kaya yung sebad sumahi, napakaganda. So, if you have fear, may takot ka, may honor ka sa Panginoon, sa Creator, hindi pwedeng hindi siya yung uunahin mo. Kaya instead na nakatingin tayo sa mga blessing, sa mga binigay, sa mga nilalang, sa mga nilikha, sa mga hayop, sa mga halaman, busy tayo sa ating mga trabaho, sa pilak at ginto na ginawang pera ngayon. So, yun na yung pinaglilingkuran natin, yung creator na, yung mga creations na, hindi na yung creator. Mas natatakot tayo sa mga bayarin natin kaysa sa pagsamba sa Panginoon. Mas natatakot tayo sa mga wala tayong maisuot, no? Wala tayong makain kaysa sa tao, sa Panginoon na nagsuot sa mga bulaklak na hindi man lang naisuot ni Solomon kahit isa sa mga yon, sabi nga ng Panginoong Jesus. Kaya sabi rin niyang karugtong doon ay unahin natin ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness na tinutukoy doon is Jesus Christ. Amen. The righteousness of God. So, ayan po. Worship, napakaganda. Sebad sumahi. Proskuneo, mula sa salitang pros at kuon. At ito naman ay katlo ay sebad sumahi. And ikaapat, latreia. Ito na yung sa Romans chapter 12 verse 1. Kung bakit karapat-dapat or karampatang pagsamba. Okay? Yung salitang pagsamba doon or service, reasonable service, ito ang salitang pinagmulan ng Greek word na latria. At marami ding mga kadalasan no sa Catholic theology, alam na alam nila pag sinabi mong latria. Tayong mga Christian hindi natin ganong alam. So meron silang level kasi ng form ng ng pag-adore, ganun. Kaya yung mga yung mga rebulto, yan, may expression sila na ginagawa doon, latria. Pero pagsamba din yan dito sa Bible so, pag-serve, sabi nila. Pero dito, worship. That's not reasonable kapag sa mga larawan kasi tayo talaga magsasamba or magsaserve yung kakalungay natin. Siyempre, pag kinalong mo yun, nagsaserve ka na sa bagay na nililok lang o finorm. Pero itong latria ay sinasabi dito na hindi yun yung mga bagay na dapat na pagsamba natin or latria o pag-serve natin, kundi sa magitan ng ating sarili, pag-aalay ng ating sarili. Diba? I beseech you, brethren, by the mercies of God, sabi Romans 12 verse 1, that you may offer your life or body
as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable worship or service. Latria. Latria means service rendered for hire, any service or ministration, the service of God, the service and worship of God according to the requirements of the Levitical law to perform sacred services. Latria. So ang latria natin ay hindi na yung katulad daw ng mga ritual na ginagawa natin na paghuhugas, pag-aalay ng mga hayop o mga kung anumang bagay, mga tinapay, pagsusunog ng insenso. Ang binanggit dito na ng isang mismong pariseo na dating gumagawa ng mga bagay na yon na ang akala niya yun ang pagsamba. Itong si Apostol Pablo, naranasan niya ang tunay na pagsamba ay pag-aalay ng ating buhay or katawan. Actually, katawan body ang tinutukoy diyan. Itong body na to na nakikita no, ay nakaalay. Hindi niya sinabing soul, hindi niya sinabing spirit. Ang sinabi diyan ay body. No, body. Kaya itong body na to, itong templong to, mahalaga yan. Mga kapatid, yan daw ang iaalay natin. Instead na yung body ng mga animal, yung body ng bread, ay itong katawang ito as a temple of God. So, holy and acceptable. That means itong body na ito ay naka-offered, crucified in the cross. So, that is our reasonable service as a new creation. Amen. The old has gone, the new has come. So, yun yung latria daw natin dapat. Hindi na yung sa Levitical law. But, as a holy and acceptable unto God. So, yun yung latria. At meron pang isang word na ang original niyan, latriuo. Pero latria, latriuo, pinag-isa ko na lang din sila. Hindi ko na pinag-iwalay. So, ito namang sumunod ay yung salitang treskia. At ayun nga, pag sinabi mo kasing treskia, ito yung external na pag-worship, which is translated also ang salitang treskia not only sa salitang worship but also in sa salitang religion. Okay, religion. Hindi ko pala nailagay dyan yung isang treskia na worship. Dapat di bale, i-edit ko na lang ito kung gusto nyo makita sa New Testament. Kasi kanina ko lang nakita na ginamit din yung salitang treskia na instead na religion ang gagamiting word ay worship ang nilagay. 2:356. Let me see. Ang alam ko sa Colossians yun 2:356. Iilan lang naman tong salitang worship sa New Testament. Ayun. Colossians nga, tama ako. Colossians chapter 2 verse 18. Paki-take note. Idagdag natin to. Kasi itong sa Colossians 2:18 ay treskia talaga yung nakalagay dito. Sa hindi proskuneo. Mali yung pagkakatype ko pa. So, i-correct ko na lang yan mamaya. Sa mga gusto magkaroon ng copy ng ating PDF, so, i-edit ko na lang ito and I will provide it later sa mga gustong mag-avail. So, ayan. Yung Colossians chapter 2 verse 18, let me read. Ang sabi niya dito, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. Yung worshiping na salitang to ay treskia of angels or magkaroon ng ceremony or discipline, something rites or any
any external form na gagawin para sa mga anghel. So intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. So let me read in Tagalog, Colossians 2:18, para sa mga hindi naman bihasa sa Tagalog tulad ko. Ito po ang sabi sa aklat ng Colossians 2:18. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Sumasamba, nakalagay. Pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nila ang mga bagay na di naman nakikita, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang kaisipang makalaman. So, yun. Makikita natin dito na ang context ng sinasabi nito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosa ay meron yung mga gumagawa ng religious rites na ito yung ginagawa namin, sumasamba sila sa mga anghel. No? Maling pagpapakumbaba, ang totoo naman ay sila ay nagyayabang. Okay? So, meron din tayong subject about angel yan. Systematic Theology 3. Next month ulit po. Bukas ang ating subject ay Life of Christ. Magla-Life of Christ tayo bukas para matapos na natin yung Life of Christ at mag-offer tayo ng bagong subject. Sa Treskeya. At itong Treskeya na ito, ayan, bago ko makalimutan, same na binanggit din yan sa salitang James chapter 1 verse 26 to 27 as relihiyon. Relihiyon. Kaya kung babasahin natin yung James chapter 1 verse 26 to 27, let me read unto you. Ito yung sa Tagalog. Kung inaakala ni naman na siya relihiyoso, ngunit di naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. At ang pagiging relihiyoso na daslisay sa harap at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa ulila, mga byuda, sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa ng mga kasamaan ng mundong ito. At ito'y nagpapakita lang mga kapatid na ang salitang religion ay mismong itong si Apostol Santiago ng siya ay siya ang pastor ng mga kaluluwa or mga Kristiyanong Hudyo sa Jerusalem nung mga panahon na iyon. Actually, si James, nung nagpapastor siya, ay karamihan talaga ng pinagpapastoran niya ay Jewish Christian. Kaya more on faith without works is dead para sa kanya. Talagang doon siya strict. Hindi dahil kailangan mo maligtas sa works, pero dahil kailangan mabago yung mindset kasi ng mga Hudyo nung mga panahon na yon na sanay sila sa mga ritual. Medyo iniaalis na sila sa mga ritual na yon. Mahilig sila sa ritual, na yung ritual na yun or external worship is yun yung tinatawag na religion. Okay? Kaya yung religion na yun, na external worship like offering into the altar, giving fruits to the altar, or pagpunta sila sa templo, mag-ayuno sila, yun yung mga religious ceremony. Sinasabi dito na hindi yun ang dalisay, o kaya yung salitang dalisay or pure. Sa English, ito daw ang pure religion. Dito nagkakamali din yung ibang mga nagtatranslate, lalong-lalo na yung mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo ni Manalo, na ginagamit itong James chapter 1 verse 27 na totoong may relihiyon. Sabi at ang relihiyon, ito ang tunay na relihiyon. Walang nakalagay na tunay dyan. Hindi tunay ang nakalagay dyan sa Bible. Ang nakalagay, pure. Iba ang pure, iba ang tunay. Pwede namang maging pure na peke, di ba? Pure na peke o pure na tunay. Kaya magkaiba yung tunay at saka ang peke. Ayan, babanggitin ko sa inyo sa King James. Ang sabi dito, verse 27, pure religion. Pure. Ano yung pure? Katharos. Clean. Pure. In physical, or in Levitical, or ethically, yun yung pure or blameless na religion. Kaya,
Ang blameless, ibig sabihin, hindi yung nakikita ka lang na gumagawa ka, pupunta ka sa loob ng church, nagbibigay ka nga, nagtatides ka nga, pero yung bibig mo, bunganga mo, bunganga. Yung bunganga daw pang hayop, ang bibig pang tao. So sabihin na lang natin bibig. Okay, ang bibig mo ay ganun pa rin, masyadong matabil, ang yung dila matalas. Baliwala yung mga pagbibigay mo kahit nagbibigay ka pa sa maawiin ka sa mga sa iba. Kaya dapat daw ay ingatan natin ang ating dila at kung gusto natin maging dalisay at walang bahid or blameless yung religion natin or worship natin sa Panginoon, ay isang form ng worship yung pagbibigay o pagtulong sa mga ulili at mga balo. Hindi sa loob ng seremonya ng templo, kundi sa labas. Hindi yung pagiging makadiyos lang sa loob, kundi yung makatao din sa labas. Kaya kahit makadiyos ka, kung hindi ka makatao, questionable ang iyong treskeya o yung religion mo o yung worship mo. Okay? So, yaan ang definition ng treskeya in connection sa context noon. Kasi ganun ang context noon eh. Pag nag-worship sila, halimbawa kila Diana, nag-aalay sila mga bulaklak, nag-aalay sila mga pagkain. So, sa loob lang. Iniaalayan nga nila ng pagkain yung si Diana, sila Jupiter o Zeus, kung sino man Diyos nila noon, sila Apollos. Pero yung mga pagkain nagugutom sa labas, di nila mapakain, di ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, kung magkakaroon tayo ng pista, in contextualization sa panahon niyan, kung mag-birthday ka, di ba? Instead na maghanda ka lang at magtawag ka ng mga tao na yung binibigay mo kayang ibalik sa'yo, why not mag-birthday ka at mag-alms ka or magpakain ka sa mga sa kalsada? Di ba? Yun talagang pagsamba. Yun talaga yung gustong-gusto ng Panginoon. Kaya meron kaming isinulong sa church na birthday mo, feeding mo. Na instead na ang birthday nila, nag-happy-happy sila, tatawagin nila. Minsan nga, pasikatan na lang yung birthday eh. Pero hindi yan sikat kay Lord. Ang sikat sa Panginoon na pagpipista, yung pagpapakain talaga sa mga ulila, tsaka mga nagugutom. Yan, nagpipreach na ako, no? So, yan ang context at ang etymological meaning ng worship sa Bible. Nawa natututo tayo, kapatid. Amen po ba? Baka tulog na kayo dyan sa live stream. Mag-type naman tayo ng amen. Sa mga hindi pa nakapag-type kung saan tayo nakasubaybay sa ating live stream, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Wala pa tayo sa kalahati, meron pa tayong difference ng praise and worship. Kaya hinihiling ko, 2 click lang ang gagawin nyo. Click nyo yung arrow, share nyo ang live stream natin ngayon para maraming makanood, mga kapatid. Dahil marami sa ating kapatiran sa loob ng church, even mga pastor, hindi talaga gaanong ma-differentiate ng praise at worship. Maliban dun sa sinasabing praise is saying or what the Lord has done, and worship is who God is. So, hindi ko sinabing mali yun, pero biblically, mamaya talagang biblical ang gagawin nating differentiation. So, share natin mga kapatid ang ating live ngayon gabing ito. At meron pa tayong isang meaning. So next po tayo, from the word treskia o religion. Kaya hindi talaga religion ng ngayon. Ang religion na tinutukoy kasi ngayon, yung external ceremony, yung pinagmamalaki nila eh. Pero ang religion talaga na pure, sabihin ko lang no, iba ang pure, iba ang true. Pag sinabi mong pure, halimbawa gold. Ang gold, kapag hindi pa siya nadalisay, true yan na gold, true. As in true na gold pero maraming bato. True, maraming bato. Pero pag sinabi mong pure, idadaan mo sa apoy. Okay? So magkaiba ang true, magkaiba ang pure. Akala nila yung salitang true, palaging ginagamit ng ibang reliyon. Yung salitang true ay yung salitang pure ay same sa salitang true. Mali. Mali po yun, mga kapatid. Kaya pag merong bumanat sa inyo ng ganon, hindi, merong true religion. Saan? Sa Bible, nasusulat. Pure.
ay pure yan, hindi salitang true. Magkaiba sa Greek word ang salitang pure at saka salitang true, kapatid. Medyo nailigaw ka ng inyong tagapagturo. Pero sa MBS ay naituturo na naisa sa ayos natin. Okay, next tayo, number 6. Ethelo treskeia. So, yung treskeia ay may salita ng ethelo. Ethelo means voluntary, arbitrary. So, worship, which one prescribed or devises for himself, contrary to the contents and nature of faith, which ought to be directed to Christ, said of the misdirected zeal and practice of ascetics. Colossians chapter 2, verse 23. Let me read yung context ng Colossians chapter 2, verse 23 para treskeia din pero sinamahan ng ethelo. Para alam natin yung meaning, bakit sinamahan ng ethelo at anong application niyan sa atin. Okay? Yung salitang ethelo treskeia. Yung ethelo kasi, ibig sabihin niyan is to have in mind or intended or yung kasama yung will natin, willpower, to have pleasure, to have delight. Yun ang ibig sabihin ng ethelo. Willpower. Kaya merong minsan may mga yung salitang ethel, will, yun, ibig sabihin yun. Ethel. May pinapangalan na ethel. Ethelo, lalaki, willpower, desire, gano'n. The treskeia, so dinidesire o dinadirect yung kanyang worship only through Christ. Sabi dito, which things have indeed show of wisdom in will worship. Will worship. So, ethelo treskeia. Itong will worship na to, isang salita lang ito sa Greek word. As in, magkadikit sila, hindi sila separate word. Kaya yung ethelo treskeia na yan, and humility, neglecting of the body, not in any honor, to the satisfying of the flesh. So, yung will worship na yon ay para sa Panginoong Hesukristo talaga. So, basahin natin sa Tagalog para maliwanag sa atin, kapatid. Colossians chapter 2, verse 23. Sa biglang tingin, tila nakakabuti ang ganong uri ng pagsamba at ganong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ito hindi nakapigil sa hiling ng laman. So, yun, ganong uri ng pagsamba, ethelo, at pagpapakumbaba. So, yan yung yung context niyan, yung wag kang titikim ng ganito, ganyan. So, yun. Pero ang ethelo natin, yung desire natin ng pag-worship, only directed to what? To Christ, hindi sa flesh, but through spirit and in truth. Sa magitan ng pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. So, ethelo treskeia. Okay po.